Magkape lang muna ako, boss. Paalam na rin ako sabay labas na gets ang ibig iparating ng boss. Halika rito. Sabi ni Clyde kaya naupo si Amara sa kandungan niya. Inistorbo mo ako kaya dapat lang nabayaran mo ako. How? Tanong ni Amara saka nilupot ang mga kamay sa leg ng asawa. You know how? Bulong ni Clyde at hinilikan sa leg ng asawa. God, I miss you. Bahagyang tinulak ni Amara si Clyde para tumigil ito. Nilawakan niya sa magkabilang pisngit saka tinitigan. Ang fresh mo ngayon sa suot mo. Puri niya lalo na't nakaside pa ang buhok nito. Really? Palagi na ako magsusuot nito. Ani Clyde at sinalubong ang mga mata ng asawa. Kiss me, Amara. Sure, Mr. CEO. Sabi ni Amara at masuyong hinalikan sa mga labi ng asawa. Clyde, could you... Napatigil sa paglalakad si Veronica na makita ang dalawang naghahalikan. Mabilis na napatayo si Amara at inayos ang blusa. Who allowed you na pumasok? Galit na tanong ni Clyde. Di nakalakang pinto ani knock thrice. Balik na lang ako. Sabi ni Veronica ang pinigilan ng galit. Aalis na rin ako. Paalam ni Amara pero pinigilan siya sa kanang braso ni Clyde. Later, hindi pa? Hahanapin na nila ako. Ani Amara hindi alam ang gagawin. Sa bahay na lang mamaya. Binitawan siya ni Clyde. Okay, uwi ka na maaga ha? Lumabas na si Amara tumungo sa elevator. Pagkalabas niya nakita niya si Veronica pero nilagpasan niya. Wait! Tawag ni Veronica kaya tumigil siya. May kailangan ka? Isang malakas sa sampal ang dumapo sa kanang pisngi ni Amara kaya napatingin sa kanilang ibang empleyado. How dare you to seduce him? Hindi ka na nahiya? Wala ka bang delikadesa? Yun ba ang ginagawa mo para hindi ka niya mapalayas? Mahinang bulong ni Veronica. Hindi ko po nakita kita, ide-deny mo pa? Oo, maganda ka pero tingin mo sa seryosohin niyang katulad mo? Pahiya ka sa kumpanya. Naikayom ni Amara ang kamao. Wala naman siyang pakialam kung ihiya siya ni Clyde o itapon na parang basahan dahil matagal na siyang handa sa ganon. Kahit mag-asawa pa ito ng iba, wala siyang pakialam. You're fired, hiyaw ni Veronica. Lalo siyang nainis nang di niya nakitaan ng takot o pagkagulat si Amara. Bahala ka, bulong ni Amara. Di naman tong asawa niya. Kung si Clyde ang magsasabi, matatakot pa siguro siya. May problema ba rito? Tanong ni Clyde na lumabas ng elevator kasamang ina. Tita! Masiglang bati ni Veronica tumalik sa kanang pisngi ni Christina. Napayoko si Amara. Ang lakas ng kalabog ng dibdib niya ngayong kaharap na naman niya ang ina ng asawa. Ni hindi niya matingnan ito sa mukha. Tita, I wanna fire her. Sabi ni Veronica kaya't napatingin si Christina kay Amara na hindi makatingin sa kanya. Why? Tanong ni Christina. Falsification of documents. Nagsisinungaling siya sa resume niya. Anak siya ng dating magnanakaw ng kumpanya. Will you please shut up? Singhal ni Clyde. Huwag kang makialam sa kumpanya ko. Clyde, saway ni Christina. What? Hindi ka naniniwala, Clyde? Di makapaniwalang tanong ni Veronica. Mom, let us go muna sa office ko. Amara, right? Tanong ni Christina. Yes po. Balita ko may asawa ka na. Aling department dito nagtatrabaho ang asawa mo? Tanong niya na ngayon nagdududa sa dalaga. Kung anak to na magnanakaw, baka may masamang balak to sa kumpanya ng anak niya. Po? Alanganing sagot niya at saka napasulap kay Clyde. Wala ho akong asawa, tanggi niya. Di maiwasang makarating dito ang balita tungkol sa kanya dahil baka nasa Facebook page din ang ginang ket nakita nitong retrato na ni Clyde nung nag-disguise ito. Mom, let's go up. Yaya ni Clyde at napatingin kay Veronica. Let's talk later. Si Dory rin tingnan ni Christina si Amara. Bakit ang sabi nito dito rin sa company nagtatrabaho ang asawa niya? Pero bakit ngayong nasa harap ng lahat ay wala na naman tong asawa? Ano ba ang totoo, Amara? Tanong ni Christina sa isip. Kapag may nambuli sa'yo, lumaban ka o di kaya sabihin mo sa akin. Sabi ni Clyde habang nagbibihis sila ni Amara. Wala naman. Amara naman, paano kita mapoprotektahan kung di ka nagsasabi ng totoo? Okay na nga. Misunderstanding lang nangyari kahapon at naunawaan ko si Ma'am Veronica dahil concerned siya sa company at sa'yo. Di niya na pinaalam na sinampal siya nito. Magkaibigan sila ni Clyde, kaya ayaw niya magkaroon ng lamat ng dahil lang sa kanya. Isa pa mukhang malapit si Veronica sa mami ng asawa. Ayokong malaman sa iba na may nambuli sa'yo ha, sabi ni Clyde. Wala tayo sa romance movie na binubuli ng babae tapos hindi alam ng asawa? Okay nga lang po ako.
By the way, baka matagalan ang launching ng necklace dahil pumipili pa kami ng venue at medyo matagal gawin ng mga kwintas. Thanks kay Mr. Tan dahil meron tayong materyales. Balita ko mas makapangyarihan ng mga Segovia. Paano kapag manghimasok sila? Huwag mong maliitin ang mga Tan. Sabi ni Clyde habang nagsusuot ng t-shirt. At hindi ganon si Tito Miguel? Sure ka. Nasaktan ko man si Yvonne pero di nila kayang sirain ang samahan ng pamilya. Di rin nila kayang kalabanin si Mr. Tan. Wala na ba talagang chance na magkaayos kayo ni Yvonne? Coming from my wife? Di makapaniwalang tanong ni Clyde, inapit sa bewang ang asawa. Pagod ka na bang gamitin ang katawan ko kaya pinamigay mo na ako? Hindi tanggihan ni Amara at napahawak sa dibdib ng asawa. Huwag ka nang mahiya, I'm all yours. Bulong ni Clyde at giniyang kamay ng asawa papasok sa t-shirt niya. Huwag na lang kaya tayong pumasok. Tigilan mo nga ako? Ani Amara sabay tulak sa asawa. Late mo na akong pinatulog ha? Pasalamat ka nga at pinatulog pa kita. Pilyong sabi ni Clyde. Magbibihis na po ako dahil late na talaga ako. Paalam ni Amara dahil mukhang malilate na naman siya. Maunahan pa kita. Sabi ni Clyde na tapos na magbihis at hinintay ang asawa para sabay silang lumabas. See you sa office. Paalam niya kay Clyde na nasa parking lot na sila. See you. Sabi ni Clyde at hinalikan siya sa mga labi at saka sumakay ng sariling sasakyan. Pagdating sa opisina, late pa rin si Amara na 5 minuto. Wow, masyado ka naman yatang abuso. Sabi ni Veronica na makasalubong niya. Morning po. Bati niya saka tumungo sa elevator pero inunahan siya ni Veronica. Puno na, maghintay ka sa susunod. Matari na sabi ni Veronica kaya napaatras si Amara. Total late na rin naman siya. Sir, wika ng mga to sa elevator. It's okay, mauna na kayo. Sabi ni Clyde na sumenya sa mga empleyadong wag nang lalabas. Sumakay ka na, Amara? Sabi ni Veronica. Puno na. Sabat ni Clyde at napatingin kay Amara. Sa akin na siya sasabay. Mauna ka nang sumakay. Sabi ni Amara nang sumara na ang pinto. Mabait ako ngayon kaya't pa pwede kang makisabay. Sabi ni Clyde. Ayoko ng issue. Ihanda mo ang sarili mo sa issue dahil asawa mo ako. Pero diba secret lang? I am no longer holding back. Wika ni Clyde at pumasok sa elevator nang bumukas. Get in. Napilitang pumasok si Amara. Hey, may makakita. Saway niya kay Clyde nung akbayan siya pero buti na lang sumara na ang elevator. Psst, may sakit ba ako? Makalayo ka. Ayoko lang na... Mabilis tinulak niya si Clyde nung halikan siya nito sa mga labi. Paliw ka na ba? Is it illegal to kiss my wife? Nakataas ang kanang kili na tanong ni Clyde. Di naman sa ganun pero agad tumikaw ang bibig niya nang tumigal at bumukas ang elevator. Thank you sir. Pasalamat niya at lumabas. Morning, bati ni Amara. Sorry I'm late. Uy, nagbabala kami mag-bar mamaya, sama tayong lahat. Sabi ni Kendra. Kailan pa yung huling bar natin tapos alam nyo na, sinabotahin ni Sir Ralph. Obvious naman si Amarang habol sabi ni Marilu. So ano na, go? Go ako, sabi ni Jason. Chinat ni Amarang asawa para magpaalam pero hindi to pumayag. Why? Gigil na tanong niya habang nagchat-chat. Ayoko, reply ni Clyde. Pupunta ako. Inis na sabi niya pero di na nag-reply pa ang asawa. Nung hapon di na siya umuwi, sumama siya sa mga kaibigan na mag-dinner at nang matapos dumiretso na sa bar na pagmamayari ng kaibigan ni Jason. Nakailang missed calls na si Clyde pero di niya sinasagot. Cheers! Hiyaw ni Alisa sabay taas na bote ng alak. Cheers! Sabi ni Amara at ininom ang Tanduay Ice. Mabagal siyang uminom, okay na sa kanya isang bote para di balaseng dahil magmamaneho pa siya. Ang mahalaga lang sa kanya magsaya sila at magkwentuhan sa labas sa trabaho. May tama na sina Kendra at Marilu kaya't natatawa si Amara habang pinagmamasa ng mga tong sumasayaw sa ibabaw ng mesa. Butit nasa private room sila kaya't solo nilang silid at may videoke pa. Sir! Ani Alisa nang pumasok si Clyde na hindi maipinta ang mukha. Uy sir, inom tayo! Yaya ni Jason. Kinuha ni Clyde ang alak saka naupo sa tabi ni Amara. Sir, kakanta ka? Tanong na Jen pero di sumagot si Clyde. Magsaya lang kayo, sabi ni Clyde. Huwag niyo ko intindihin. Kung ano man gawin yun, hindi yun makakapekto sa trabaho ninyo. Tama bang di ka nagre-reply o sinasagot ang mga tawag ko? Tanong ni Clyde na napasulyap sa bote ng asawa. Pang ilang bote mo na to?
Tinaas ni Amara at ang kamay sumenyas ng isa. Gusto ko lang mag-enjoy pero pinagbabawalan mo ko? Nakalabing sabi ni Amara na pinanonood ang mga kasama sumasayaw habang kumakanta si Jen. Ganito palang pakiramdam na may kaibigan. Okay na yan, huwag ka na magpadagdag pa ng inumin. Bulong ni Clyde at hinawakan ang kamay ng asawa. Makikita nila tayo. Bulong ni Amara, hinilang kamay kaya't nabitiwan ni Clyde. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Tanong ni Clyde at hinawakan sa magkabilang mukha ang dalaga. Clyde, behave ka. Saway ni Amara. Nag-enjoy ka na, baka gusto mong umuwi na. Tanong ni Clyde. Baka malasing na naman si Amara at pagsamantalahan ng iba. Mamaya na. Hirit ni Amara kaya uminom na rin si Clyde hanggang sa nagpaalam na silang uuwi. Bye guys! Paalam ni Amara sa mga kasama. Uy, ingat kayo sa pagmamaneho ha. Kayo rin, sabi ni Elisa. Ako na maghahatid kay Lily. Ako na magdadrive, nakainom ka eh. Sabi niya kay Clyde at pumasok na sa loob ng sasakyan. Nag-enjoy ka ba? Oo, sagot niya tinarap ang asawa. Galit ka ba? Hindi na kapag mapasaya mo ko. Sagot ni Clyde kaya't napangiti si Amara. Okay, sa bahay na. Aalis ka? Tanong ni Clyde dahil nakabihis ang asawa. May kikitain lang. It's Saturday, di ba usapan natin, hindi ka lalabas? Bumangon siya kaya't nakita ni Amara ang hubad na katawan ng asawa. Nabilis lang, nasa baba lang naman siguro mga 1 oras lang. Sabi niya at napasulyap kay Clyde. Hawakan mo rin kaya, wag puro sulyap ka dyan. Mamaya na pagbalik, nakangiting sabi ni Amara. Hinila siya ni Clyde at siniel ng halik. Seryoso, bababa na ako? Sabi niya nang nilapat ni Clyde ang mga labi sa leeg niya. Inihintay na ako ni tita. Fine, balik ka kaagad. Pagpayag ni Clyde. Pag after 2 hours na wala ka pa, susunduin na kita. Okay po, sabi ni Amara tinalikan sa pisngi ang asawa. May sopas akong niluto ha? Dali-dali siyang bumaba at tumungo sa pinakamalapit na coffee shop. Hello tita? Masiglang bati niya kay Christina at humalik sa kanang pisngi nito. Hi iha, para sa'yo. Inabot niya ang box. Oh wow, cupcake. Ako ang nag-bake, sabi ni Christina. Di siya makatakas kahapon kahit nag-bake na lang siya sa inis sa asawa. Mukhang masarap no? Wow, ang sarap tita. Talaga? Opo, sagot niya. Sige lang, ubusin mo. Marami ho ito eh, pwede po bang iuwi ko? For sure magugustuhan ho ito ng asawa ko. Napataas ang kanang kilay ni Christina. Parang kahapon lang tinanggi nitong may asawa. Sure, iuwi mo yan. Paborito rin niya ng asawa at anak ko eh. Thank you po. Nakangiting pasalamat ni Amara. Sa pagkakatanda niya, truck driver na malaking kumpanya ang asawa nito at si Christina naman may malaking pabigasan. Sa bahay ba ng asawa mo o may pasok siya? Buti pinayagan kang makipagkita sa akin, sabi ni Christina. Oho, wala ako kaming pasok dahil sarado pong company kapag weekends. Ay, oo nga pala, same kayo ng workplace. Sabi ni Christina at lalong mas nagdududa sa pagkatao ni Mara. Okay lang ba sa boss nyo na 2 kayo sa company? Di ba bawal yon sa isang kumpanya? Okay lang naman tita. Kamusta pala ang trabaho? Anong sabi nila na nanalo ka? Usisa ni Christina at uminom ng kape. Ayun po, masaya ho kami. Kagabi lang kami nag-celebrate. Hindi ka ba nila binubuli? Siyempre, baguhan ka tapos nanalo ka pa. Hindi naman ho, kaso bago ho yung direktor mukhang ayaw sa akin. Bakit? Nagtataka si Christina. Mabait na bata naman si Veronica. Sinampal ho kasi niya ako Nagulat si Christina at napatingin sa mukha ni Amara. Pero okay lang ho yun, kasalanan ko naman. Bakit? Hindi siya mananampal na walang dahilan or else isumbong mo siya sa may-ari ng kumpanya. Mari pa ring manakit ng empleyado at kung totoo man, hindi niya yun mapapalampas. Nakita ko kasi niya ako sa opisina ni Sir, sumbong ni Amara. Yun lang, sinampal ka na niya? Close kasi siya sa mommy ni Sir kaya hinayaan ko na, sabi ni Amara. Baka nagsaselo siya kasi gusto niya si Sir. Bakit niya pagseselosan kung may asawa ka na? Ang totoo ho niyan, walang nakakaalam sa opisina na may asawa na ako. Ang alam ho nila, boyfriend lang. Ang gulo mong kausap. Paano hindi alam ng kumpanya, doon nga nagtatrabaho ang asawa mo? Nagsisinungaling ka? Nakalabing tumango si Amara, kaya't napumura sa isip si Christina. Di ka ba natatakot na malaman ng lahat at ng boss mo? Pinipigilan lang niya ang sarili pero hindi niya to palalampasin.
Tita, huwag mo po sana ipagkakalat kahit wala ka sa kumpanya namin. Hindi ko rin po alam kung anong gagawin. Kapag malaman ng lahat baka ibuli po nila ako. Matatanggal ka sa trabaho kapag nalaman ng boss mong totoo. Diretsahang sabi ni Christina. Actually ang boss namin ng asawa ko. Nahihiyang pag-amin ni Amara kaya't naibuga ni Christina ang kape. Tita, okay ka lang? Nagaan na lang sabi niya sabay bigay ng tissue sa ginang. Tinipik niya ang likod ng umubo si Christina. Okay na ako. Anong sabi mo? Sinong asawa mo? Secret lang pero asawa ko talaga si Clyde. Iya, hindi ako nagbibiro, sabi ni Christina. Mukhang fan lang ito ng anak niya na naging delusional. Here po, sabi ni Amara sabay pakita ng litrato nila ni Clyde na magkatabi at tinahalikan nito sa kanang pisngi. Kaya't napanga si Christina tinitigan ang mukha ng kaharap. Kaya ako sinampal ni Ma'am Veronica dahil nakita niya kami naghahalikan sa opisina. Paano kayo nagkakilala ng boss mo? Di niya kaya ma-absorb ang nalaman. Ang totoo niyan, di naman talaga ako mahal ni Clyde. Pag-amin ni Amara at kinuwento ang nangyari sa pagnakaw ng ama hanggang binili ni Clyde ang kalayaan niya. I was sold to him kaya nakatakas ako sa bahay namin. Kaya rin hindi ako nakatanggi nung pinakasalan niya ako dahil utang ko sa kanyang kalayaan ko. Naikuyop ni Christina ang kamao. Clyde, kailan ka pa bumili ng babae? Bulong niya na hindi makapaniwala sa nalaman tungkol sa anak. Iha, uuwi na ako. Wala na mag-aasikaso sa tindahan namin Paalam niya. Salamat po tita at sa cupcake. Sige, dalhin mo yung cupcake at sigurado ako magugustuhan talaga ng asawa mo yan. Sabi ni Christina at iniwan na si Amara. Maaga mo namang tumawag. Sabi ni Clyde nang pumasok sa mansion. Gusto ko lang makasama mag-breakfast ang anak ko. May masama ba? Tanong ni Christina nakatingkatin ng sampa rin ng anak pero pinigilan lamang niya. Sa opisina na ako magbe-breakfast. Bakit ba atat na atat ka sa loob ng opisina mo? Hindi kaya tando ang ipinilit mo kay Yvonne? This is nonsense, wika ni Clyde at napatingin sa ama. Dad, hindi mo ba inaalagaan si mommy at kung ano-anong iniisip? Breakfast lang naman ang hinihingi ng mommy mo. Ano bang masama doon? Fine, sabi ni Clyde at naupo saka kumuha na makakain sa mesa. Pero aalis din ako agad dahil marami pa akong gagawin sa opisina. Speaking of company, sabi ni Christina, di ka ba natatakot at tinalikuran mo si Yvonne? I mean, ang lawak ng connection nila. Handa akong tanggapin anumang desisyon ni Tito Miguel, sabi ni Clyde. Matapang na bata. Bulong ni Christina at mahinhin na uminom ng kape. Kung yun ang gusto niyang gawin, wala na akong magagawa. Pero di naman yata tamang gamitin ng yaman para lang makuha ang gusto, sabi ni Clyde. Oh, right. Ayoko rin sa taong abuso sa pwesto at suga pa sa para. People are using their money para kontrolin ang buhay ng iba. Nabitin sa ere ang pagsubo ni Clyde at napatitig sa ina. Ang weird nito. But you know what, Iho? People thought me na okay lang naman gamitin ang kapangyarihan kapag masaya. After all, pinaghirapan natin yon. So naisip ko na ayaw naman ni Yvonne, si Veronica na lang pakasalan mo. What? Bulalas ni Clyde sabay lapag ng kutsara. Mom, are you out of your mind? Why not? May kaya naman sina Veronica at sabay din kayong lumaki. Komportable na kayo sa isa't isa. I won't. Why not? Busy ako. Huwag ka mag-alala, ako mag-aasikaso ng papers mo. Pati sinumar mo ako ng, Mom, malakas sabi ni Clyde. Kapag ang ina mag-aasikaso, malalaman itong kasal na siya. Please not now. Wala ka naman gagawin kundi nagtrabaho sa opisina. Ako nang bahala sa papers mo. Kalmadong sabi ni Christina, uminom ng kape. Dad, pwede bang pakibantayan si Mommy? Bored ka na ba talaga sa buhay at kung ano-anong iniisip mo? Bored na. Maliban na lang kung gusto mo mag-asawa at bigyan kami ng apo. Ilang apo ba ang gusto mo? Bibigyan kita but not now. When? Mom, I'm still busy. Sige, ipakilala mo na lang girlfriend mo sa amin. Sabi ni Christina kaya naman napaisip si Clyde. Ngayong gusto ng ina ni Veronica, hindi malabong mabubuli si Amara sa opisina kapag nalaman itong may relasyon sila. Wala akong bago. Deny niya para maprotektahan ng asawa. Okay, sabi mo let's continue to eat na. Di na muna kita kukulitin. Sabi ni Christina kahit ang sinisigaw ng utak niya ay napasinungaling ng anak niya. Pinalaki niya tong may respeto sa mga babae pero bakit naging ganito ang anak niya? Tama na kasi yung topic na yan.
Kung di pa handa ang anak mo, huwag mo muna siyang pilitin, sabat ni Manuel. Okay. By the way, balita ko nagkaroon ng kopyang naganap sa first launching ninyo. Matagal na hong solve yun. How about sa nanalo ng necklace? Amara ba pangalan nun? Balita ko amo niyang nagnakaw sa company ninyo. Sino nagsabi sa inyo niyan? Tanong ni Clyde. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita? Sagot ni Christina at pinag-aralan ng mukha ng anak. Don't tell me hindi mo alam. Paano mo napalampas ang alam ko ho? Sabat ni Clyde. As long na hindi siya apektado sa trabaho at walang ginagawang masama, okay sa akin yon. Sa akin hindi. Sagot ni Christina kaya't napasilyap si Clyde sa ina. I want you to fire her. No way. My people, my responsibility. CEO ka lang, kami ang chairman, sabi ni Christina. Ma'am, ayoko ng pag-usapan pa. Give me a reason kung bakit di siya kailangan mapaalis sa kumpanya pagkatapos yung magsinungaling at mangopya. Hindi ko ugaling pigilan ng pangarap ng isang tao dahil lang sa pagkakamali ng magulang niya. Giit ni Clyde at nagpunas ng bibig. Tapos na ho akong kumain. Tumayo siya at iniwan ng mga magulang. Hindi ka talaga aamin? Kigil na bulong ni Christina at kinuha ang cellphone at tinext ang pinsan. Huwag mo nang apurahin ang anak mong mag-asawa, saway ni Manuel. Okay, pwede bang pupunta ako sa pinsan ko? Doon muna ako matulog dahil balita ko. Mas maraw ang pakiramdam niya kanina. Sige, pero wag kang tumakas ha. Saan ba ako pupunta? Tanong ni Christina at inirapan ng asawa. Punta lang ako kay sir. Paalam ni Amara na mag-chat ang asawa nang pumunta muna siya roon. Sama ako, sabi ni Elisa ang may papipirmahan din. Ang yabang pa rin talaga ni Jeneline. Sabi ni Elisa na makita ang sa kabilang team. Yaan mo na ho. Di naman talaga siya magaling eh. Pinubuhat lang ng mga miyembro. Copycat pa, bulong ni Amara. Darating ang araw, makukuha talaga nitong karma. For now, kailangan lang niya maghintay. Kailan kaya marirelease ang gawa natin, no? Excited na ako, sabi ni Elisa. Malapit na ho siguro. Pinag-isipan pa ng maigi. Sagot ni Amara at pumasok na sa elevator. By the way, saan ba kayo dumiretso ni sir nung Sabado? Makahulugang tanong ni Elisa. Nakita ko yung paakbay-akbay niya, ha? Sa bahay. Niya o bahay mo? Biro ni Elisa. Siyempre bahay ko. Naiilang na sagot ni Amara. Buti na lang di niya kailangan magsinungaling dahil nasa isang bahay lang naman sila umuuwi. Okay lang kung ayaw mong aminin. Sabi ni Elisa na sumunod kay Amara nang lumabas. Nang makarating sila sa tapat ng opisina, kumatok muna si Amara na 3 beses saka tinulak ang pinto. Nagulat siya nang biglang lumitaw si Clyde sa harapan niya. Siniil siya ng halik habang yakap ang bebang niya. Mabilis na tinulak niya ito. Sir? Sabi niya sa nanlalaking mga mata dahil nasa likuran ng nila si Elisa na tila napako sa kinatatayuan. Oh, ani Clyde na makita si Elisa. May kailangan kayo? May... Di nakapagsalita si Elisa at hanggang ngayon, shock pa rin siya sa nasaksihan. Maupo muna kayo. Grabe ang kalabog ng dibdib ni Amara at pag-iinit na magkabala niyang pisngi. Gusto niya magpalamon sa lupa sa labis na kahiyan. Sir, may papakita lang ho akong paper sa approval niyo na lang ho ang kailangan namin. Sabi ni Elisa na makabawi. Kailangan niya mag-pretend na wala siya nakita kundi goodbye career na. Ikaw, Amara, baring ni Clyde sa asawa. Sorry ko akong pumasok. Baka nasa baba pa ho si Ma'am Veronica. Sabi niya para maisip ni Elisa na nagkamali lang si Clyde at napagkamalan siyang si Veronica. Are you saying nabulag ako? Ha? Amara, maaring di ko napansin si Elisa pero hindi ako tanga na manghalik ng kung sinong employing papasok sa opisina ko, Amara. Will you stop pretending? Kaibigan mo naman si Elisa. Of course, sabat ni Elisa at ngumiti. Yaan niyo, hindi ako magdadaldal. Her dad? Tanong ni Clyde pero di sumagot ang asawa. Pulang-pula rin ang mukha kaya't napangiti si Clyde. Lumabas ka na, Elisa. Ipapasabay ko na lang kay Anik ang documents mo. Sige po, ani Elisa at lumabas na. Ay, sorry na. I want to die. Hiyang-hiyang sabi ni Amara. It's okay. Hindi ka ilalaglag ni Elisa. Sorry, hindi ko pa masabi sa kanila kung ano kita. Paumanhin ni Clyde, lalo na kayo nagdududa ang ina niya. Alam niya hindi ito matatahimik pag di nakuha ang gusto, kaya't kailangan niya magdoble ingat. Hanggat